Isang pulube? Siyang ipinalit mo sa akin, ha, Luna? Tawa ni Adrian habang hawak-hawak ang kamay ng bagong kabit na si Bianca sa harap ng mga bisita. Tumigil ang mundo ni Luna. Nakasuot pa siya ng simpleng damit, nanginginig sa hiya. Hindi mo na ako kailangang ipagtanggol, Eli. Bulong niya sa asawang tahimik lang sa tabi. Ngunit bago siya tuluyang tumalikod, narinig niya ang sabi ni Adrian. Magpakasaya ka sa putik mo. Paglingon ni Luna, nakangiti si Eli at sa likod nila, dumarating na ang convoy ng itim na limousines. Hindi mo pa alam, Adrian. Malamig ang tinig ni Eli. Ang putik, may corona. Maaga pa lang ay abala na si Luna de la Torre sa maliit na event studio na inupahan niya sa Pasig. Amoy pa ng bagong gupit na bulaklak ang paligid habang inaayos niya ang mga sample centerpiece para sa kasal nilang dalawa ni Adrian Cruz. Fiancé niya ng 3 taon na rin niyang kasama. Luna, eto na ba yung updated layout ng reception hall? Sigaw ng kaibigan niyang si May, sabay lapag ng tablet sa mesa. Ngumiti naman si Luna. Pinahid niya ang butil ng pawis sa noo. Salamat, May. Konti na lang. Perfect na talaga to. Tiningnan niya ang picture ng design. Elegante yung puti. May mga hanging crystals at floral art na pinapangarap niya noon pa. Hindi niya mapigilang mapangiti. Ito na yung kasal na pinangarap kong simple. Pero totoo. Habang binubuklat niya ang checklist, naramdaman niya nag-vibrate ang cellphone niya sa mesa. Isang text message. Napakunot siya ng noo. Love, huwag mong kalimutan ang red dress mo mamaya sa hotel. Can't wait. Napangiti siya saglit. Sweet, pero red dress? Wala naman silang planong magkita ngayong gabi. Abala si Adrian sa meeting daw ng mga investors nila. Sinagot niya. Anong red dress? Hindi ba tayo magkikita mamaya? Ilang segundo lang, message, not delivered. Napatingin siya ulit sa screen. Galing sa number ni Adrian. Nanlamig ang mga daliri niya. Tinawagan niya agad ito. Pero walang sumagot. The number you've dialed is busy, sabi ng automated voice. Baka wrong send lang. Bulong niya pero kumakabog ang tip-tip niya. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang ina ni Adrian, si Mrs. Cruz, kasama ang coordinator. Maayos, maamo, pero may halong lamig ang titig sa kanya. Luna, siguraduhin mong walang magiging aberya sa engagement party, ha? Alam mo naman nandito ang mga business partners si Adrian. Tumango siya. Opo, tita, ako na pong bahala. Good. Alam mo namang ayoko mapahiya ang anak ko. Hindi biro ang mga Cruz. Ngumiti lamang si Luna, pilit. Sanay na siya. Madalas maramdaman niya hindi siya kailanman lubos sa tanggap ng pamilya ng fiancé niya. Isa lang siyang simpleng massage therapist sa wellness spa. Pero, mahal siya ni Adrian, 'di ba? At 'yon ang mahalaga. Pagdating sa bahay habang inaayos sa mga papeles, hindi mawala sa isip ni Luna ang text message. Parang paulit-ulit na tumutunog sa isip niya ang salitang red dress, hotel. Can't wait. Inayos niya ang mga flower sample sa mesa, pero natapon niya ang tubig ng vase sa sahig. Luna, ano ba yan? Ang kalat mo. Bulong niya sa sarili. Pilit na pinapakalma ang sarili. Binuksan niya ulit ang cellphone. Tiningnan ko nagbago ba ang contact name. Adrian Cruz. Same number. Kinabahan siya lalo. Baka prank lang to. Or baka message para sa coordinator ng event. Pero, bakit love? Umupo siya sa sofa at napatingin sa mga framed photos nila. Sa isa, nakaakbay si Adrian habang magka-holding hands sila sa Tagaytay. May caption na, "To forever." Napakapit siya sa dibdib niya. Lord, hindi naman siguro. Kinabukasan, maaga siya nagpunta sa venue ng engagement party.
Maaliwalas, puno ng ilaw at mga bulaklak na putit ginto. Halos lahat ng bisita ay nakabarong at gown. Nasa isang sulok siya, hawak ang clipboard, nag-checklist. Love? Tawag ni Adrian sa kanya mula sa kabilang mesa. Naka-black suit ito, gwapo, pino gaya ng unang araw na nakita niya ito sa spa kung saan siya dati nagtatrabaho. Ngumiti siya at lumapit. Bakit hindi ka sumasagot kagabi? Tinatawagan kita. Tumingin ito saglit sa gilid, halatang iwas ang mata. Busy lang ako, love. Sorry ha, may hinahabol lang akong investors meeting, stress lang siguro. Oo nga pala, may message ka rin pala kagabi, baka hindi pa siya tapos nang biglang tumunog ang mic. Ladies and gentlemen, let's welcome our lovely couple, Adrian and Luna. Napalunok siya. Mamaya na lang siguro. Habang kumakain ng mga bisita, biglang lumapit na babae. Sexy, naka-red dress. Humalakak si Adrian sabay tayo mula sa upuan at niyakap ito. Bianca, you made it! Nanlaki ang mata ni Luna. Bianca? Yan yung pangalang nasa rumor dati na ex-fling daw ni Adrian. Bago siya. At naka-red dress. Napalunok siya. Sinubukang umiti. Pero nang magyakapan pa ulit ang dalawa, parang may kung ano nang nabasag sa loob niya. Lumapit siya nang mahinahon. Adrian? Sino siya? Ngumisi naman si Bianca. Ako? The one he was waiting for last night. Tahimik ang lahat. Love, pilit na tawa ni Luna. Anong ibig niya sabihin? Pero sa halip na umami, napakunot si Adrian at nagsalita sa mic. Guys, relax. Don't take this too seriously. Alam niyo naman si Luna, selosa. Muling nagbalik kay Luna ang message kahapon na galing sa number ni Adrian. Nanlamig siya. Love, huwag mong kalimutan ang red dress mo mamaya sa hotel. Can't wait. At doon, nagsimula ang mensaheng tuluyang magbabago sa buhay ni Luna de la Torre. Tahimik ang buong venue. Parang bawat segundo ay humaba ng sobra. Nakatayo si Luna de la Torre sa gitna ng engagement hall. Suot ang simpleng beige na bestida na siya mismo ang tumahi. Sa harap niya ay si Adrian Cruz, ang lalaking minsan niyang minahal ng buong buo. Nakangiti pero puno ng yabang sa mga mata. Adrian, garal-gal ang boses ni Luna. Nanginginig ang mga kamay habang hawak pa ang bouquet na kanina pa niyang pinipigilan mahulog. Anong sinasabi mo? Ngumisi si Adrian at kinuha ang mic mula sa MC. Tama na ang drama, Luna. Hindi ba't sinabi ko noon pa? Gusto ko ng tahimik at maayos sa buhay? Pero ikaw, lagi kang emosyonal. Laging may drama. You're too clingy and honestly, tumingin siya sa paligid. Poor. Parang may kumalabog sa dibdib ni Luna. Ang mga salitang yon, binigkas niya ng walang pakundangan sa harap ng daan-daang bisita, mga kakilala, investors, at ilang taong tingin pa rin kay Luna ay tagamasahe lang. Adrian, halos pabulong na sabi niya habang lumuluha. Akala ko. Ngunit agad siyang pinutol ng lalaki. Kaya lang naman kita pinakasalan, Luna, ay dahil gusto ng mami ko. Naawa ko sa'yo. Ikaw lang daw ang therapist na marunong magpalakad sa kapatid ko may sakit. Pero come on, Luna. Hindi naman to fairy tale. May mga narinig na tawa sa audience. Si Bianca, ang babaeng naka-red dress kagabi, ngumisi mula sa mesa ng mga Cruz. Sayang, Luna. Maganda ka sana kung marunong ka lang pumili ng lalaki. Gusto ni Luna na lumubog sa kinatatayuan niya. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas. Di mo ba ako minahal? Kahit kailan? Halos pabulong na tanong niya. Tumingin naman si Adrian, nagkibit balikat. Minahal? Maybe a little? Pero business is business, Luna. At sa mundong ginagalawan ko, love,
doesn't pay the bills. Nanghina siya. Nabitawan niya ang bouquet. Kumalat ang mga bulaklak sa sahig, gaya ng mga pangarap niya naglaho. Luna, enough, sabi ni Mrs. Cruz sa malamig ang tinig. Please don't make a scene. Napatingin si Luna sa kanya. Ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina. Tita, alam mo, ngumiti lang ito. Anak ko ang pinipili ko. You should understand that. Parang unti-unting nawala ang boses ng lahat sa paligid. Ang tanging naririnig ni Luna ay ang sarili niyang paghinga. Mabilis at mabigat. Lumapit siya kay Adrian nang marahan. Hindi ako perpekto, Adrian. Pero minahal kita ng totoo. Kahit hindi ako mayaman, binigay ko lahat. Pati dangal ko. Ngumiti si Adrian na mapakla. And look where that got you. Tinalikuran niya ito, hawak ang kamay ni Bianca sabay sabing, Let's go, babe. Hindi ko kailangan ng charity case sa buhay ko. Natigilan ng ilang bisita sa likod ay nagkatinginan. May mga bulungan. Sayang, ang bait pa naman ni Luna. Ang kapal na Adrian, ano? Pero totoo rin naman, hindi kasi sila bagay. Ang mga bulong na yon ay parang kutsilyong tinatarak sa likod ni Luna. Lumapit si May, ang kaibigan niyang planner, at tiyakap siya. Luna, halika na. Tama na yan. Pero parang wala siyang naririnig. Tumayo lang siya. Nakayuko habang pinupulot ang mga bulaklak na nalalaglag. Isa-isa niyang pinulot. Nanginginig ang kamay. Parang umaasang maibabalik ang peraso ng dignidad na tinanggal sa kanya. Hindi mo na kailangang ipilit ang sarili mo. Bulong ni May na umiiyak na rin. Pero bago siya tuluyang umalis, may narinig siyang mababang boses mula sa gilid. Hindi mo pa alam, Adrian. Sabi ng lalaki na kaputing polo, tahimik lang kanina sa sulok. Ang bulaklak, malantaman, may sisibol pa rin. Lumingon si Luna. Siya yung lalaking kanina pang nakatingin sa kanya. Yung may malamlam na mga mata, pero matatag ang tindig. Hindi niya alam kung sino siya, pero parang kilala siya. Kinabukasan, trending na sa social media ang video na nangyari. Poor therapist. #Cruise scandal. #from the fiancé to failure. Si Luna ay nakahiga sa kama. Gulong-gulo pa rin ang isip. Sa tabi niya, nakasiksik ang cellphone na patuloy na nag-vibrate sa dami ng notification. Hindi ko naman gusto mapahiya siya. Bulong niya sa sarili niya, habang pinapanood ang sariling umiiyak sa harap ng lahat. Pero bakit ganun? Bakit parang ako pa rin ang masama? Sa labas ng bintana ay umuulan, parang sinasabay ng langit ang lungkot niya. Nasa mesa ang mga invitation cards ng kasal na hindi na mangyayari. Isa-isa niyang kinuha ang mga ito at dahan-dahang pinunit hanggang sa marinig niya ang tunog ng isang kotse sa labas. Napatingin siya. Sa ilalim ng ulan ay may nakatayong lalaki. Basang-basa, may hawak na payong. Siya yung lalaking nakita niya sa engagement party, si Ellie. Ngumiti ito ng bahagya. Miss Luna, mahinanit ang sabi. Naiwan niyo to. Inabot ito ang maliit na kahon. Pagbukas si Luna, wedding ring nila ni Adrian. Nabasa ng ulan, kumikintab, pero malamig. Nakita ko yan sa sahig kagabi. Akala ko baka gusto niyong itago. Sayang lang din kung tuluyang mawala. Tumingala siya rito ng tahimik. May kung anong kabaitang hindi nakita kay Adrian. Salamat, mahina niyang sabi. Hindi mo na kailangang. Ngumiti si Ellie ng marahan. Hindi ko rin gusto mapahiya ka kagabi. Pero minsan, kailangan mong malugmok para makita mo kung sino yung tatayo sa tabi mo. Hindi na siya nakasagot. Parang kilala niya ang boses na to, pero hindi niya matandaan kung saan. Habang pinagmamasan niya si Ellie na naglalakad palayo, tinamaan siya ng kakaibang pakaramdam. Hindi pagmamahal, pero parang pag-asa.
Tahimik ang buong biyahe pa uwi ng probinsya. Nakatingin lang si Luna de la Torre sa labas ng bintana ng bus habang dumadaan sa mga palayan. Sa bawat liko ng kalsada, parang kasabay ding pumipiglas ang dignidad niya. Ang once bride-to-be, ngayon ay parang aninong nagtatago sa hiya. Sa cellphone niya, patuloy ang pag-notify ng mga messages at comments. Sayang, ang ganda pa naman ni Luna. Gold digger daw kasi yung Bianca. Paano niya natikman si Adrian? Pinatay niya ang phone. Sapat na. Ayaw niya nang marinig ang kahit anong ingay ng mundo. Pagdating niya sa kanilang baryo, sinalubong siya ng amoy ng lupa. Nang sigaw ng mga batang naglalaro at ng malamig na hangin galing sa ilog. Tahimik, payapa, pero sa loob niya, gulong-gulo pa rin. Luna, tawag ni Aling Perla. Kapitbahay na lang, matagal nang tumutulong sa community center. Anak, ikaw na ba yan? Grabe anak, nakita ka namin sa TV, kamusta ka na? Napangiti lamang si Luna ng pilit. Okay lang po, La. Gusto ko lang pong magpahinga. Baka pwede pong mag-volunteer ulit sa center para maibsan po ang isip. Yan ang gusto ko sa'yo, Luna. Hindi ka sumusuko. Pero kahit papaano, ramdam din naman ni Aling Perla ang lungkot sa mata ng dalaga. Kinabukasan, maaga pa lang ay pumunta si Luna sa community center. Doon niya gustong muling mag-focus, magmasahe ng mga matatanda, tumulong sa mga bata, kahit ano makaalis sa isip niya kay Adrian. Paglapit niya sa pinto, narinig niya ang boses ng isang lalaki. Lah, pumutok na po yung tubo sa likod. Ako na po mag-aayos. Huwag niyo na pong tawagin si Mang Ben. Malalim, kalmado at may halong pagod pero buo ang boses. Paglingon ni Luna, nakita niyang lalaking marumi ang damit. Pawisan pero matikas ang tindig. Maiksi ang buhok, halos sink head. May manipis sa balbas at parang may peklat sa gilid ng pisngi. Suot ay lumang t-shirt at kupas sa pantalon. Ikaw ba si? Tanong ni Luna. Nagtataka. Ngumiti ito ng bahagya. Elay po, ako po yung tinanggap ni Aling Perla para mag-ayos ng mga sira dito sa center. Handyman lang, ma'am. Ma'am agad? Grabe naman. Natawa pa si Luna ng bahagya. Luna na lang. Dito ako nagvo-volunteer. Okay, Luna. Simple lang ang sagot ni Elay. Pero may kakaibang lambing sa paraan ng pagkakasabi. Hindi niya alam kung bakit. Pero parang pamilyar talaga ang boses nito. Parang narinig niya na dati sa lugar na ayaw niya nang balikan. Lumipas ang ilang araw, lagi silang nagkakasalubong ni Elay. Tahimik ito, pero laging handang tumulong. Kapag mabigat ang dala ni Luna, bigla na lang itong sumusulpot para buhatin. Kapag bumabagsak ang ulan, nandyan ito para abutan siya ng payo. Hindi mo naman kailangan gawin to, Elay. Sabi ni Luna minsan habang pinupunasan ng basang mesa. Ngumiti lang ang lalaki. Gusto ko lang maramdaman na may silbi pa ako. Napatingin si Luna sa kanya. Ang mga mata nito, madilim, parang may pinanggagalingang lalim. Hindi siya mukhang tambay. Oo, marami ang suot, pero iba ang postura. Iba ang galaw ng kamay. Parang sanay humawak ng mamahaling bagay, pero pilit pinapakita na simpleng tao lang siya. May pamilya ka ba dito sa bayan? Tanong ni Luna minsan. Umiling si Elay. Wala. Sanay naman ako mag-isa. Sorry ha. Kung masyado ako mausisa. Ngumiti lang ito. Okay lang. Sanay na akong may tanong na walang sagot. Tumahimik silang dalawa. Ang ulan sa labas bumagsak ng marahan. Sa gitna ng ingay at ng patak sa bubong, naramdaman ni Luna ang kakaibang init ng presensya ni Elay. Hindi niya maintindihan. Pero sa unang pagkakataon, simula nang masira ang mundo niya, parang may kapayapaang bumabalot sa kanya. Kinahapunan, tumulong si Luna maglipat ng mga gamit sa bodega ng center. Mabigat ang mga kahon, at habang pinupunasan niya ang pawis sa noo, biglang nadulas ang paa niya sa sahig, nabasa. Luna! Mabilis siyang sinalo ni Elay bago pa siya tuluyang bumagsak. Ang mukha nila halos magdikit.
Ramdam niya ang hinga ng lalaki sa kanyang pisngi. Mainit, malalim, at sa isang segundo, parang tumigil ang mundo. Nanlaki ang mga mata ni Luna at agad siyang umatras. Salamat, nadulas lang ako, sabi niyang kinakabahan. Pinipilit tumawa. Ngumiti naman si Eli pero hindi nagsalita. Nakita niya nanginginig pa ang mga kamay nito at hindi niya alam kung dahil ba sa bigat ng pagkakasalo o dahil sa sandaling iyon na pareho nilang gustong itago. Habang papalayo si Luna, napatingin siya sa likod. Si Eli nakatingin lang sa kanya. Nakahawak pa rin sa dibdib na tila ba binabantayan kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Sa isip ni Luna, isang tanong lang ang paulit-ulit. Sino ka ba talaga? At sa labas, habang tumutulo pang ulan, tahimik na ngumiti si Eli sa sarili. Sa lalim ng pawis at putik na nakatakip sa mukha niya, may lalaking pilit nagtatago. Hindi para lokohin, kundi para protektahan ng babaeng minsan nang winasak ng mundo. Habang isinasara ni Luna ang pintuan ng center, napatingin siya sa basang salamin. Sa refleksyon, sandaling naaninag niya ang mga mata ni Eli. Kaparehong-kapareho ng lalaking nakita niya nakatayo sa dulo ng engagement party niya noon. Maghapon na abala si Luna sa community center. Bumuhos ang ulan ng bandang hapon. Yung tipong may halong kulog na parang sumasabay sa bigat ng araw niya. Sa labas, kumikidlat at may mga batang nagtatakbuhan sa ilalim ng bubong. Luna, pauwi ka na ba? Sigaw ni Aling Perla. Opo, La, pero mukhang hindi ko po maaabutan ng jeep. Sagot niya habang tinatanggal ang name tag. Magpasilong ka muna rito anak, ang lakas ng ulan. Pero napatingin si Luna sa labas. Nakita niya si Eli. Basang-basa na rin habang pinipilit ayusin ang tumutulong bubong ng center kahit malakas ang ulan. Eli, tumigil ka na. Mababasa ka ng todo. Sigaw niya. Ngumiti lamang si Eli. Hinawi ang basang buhok at sumigaw pabalik. Okay lang to. Sayang naman kung mapasukan ng tubig ang mga bata. Napailing si Luna pero hindi mapigilang humanga. May kung anong kakaiba sa lalaki. Simpleng tao, oo, pero may disiplina. May kabaitan na bihira niya makita sa kahit kanino. Hindi naman siya kagwapuhan sa unang tingin, pero may dating. May aura na hindi basta-basta. Pagkatapos ng ulan, sabay silang umuwi. Tahimik ang daan. Ang putik sa kalsada ay dumidikit sa tsinelas ni Luna. Pasensya ka na ha, Eli. Layo ng bahay ko tapos pinasama pa kita. Sabi niya. Okay lang, mas mabuti ngang may kasama ka. Sagot naman ng lalaki, habang bitbit ang payong at pinapayungan siya. Simpleng gesture lang, pero ramdam ni Luna ang pag-aalaga. Pagdating nila sa bahay, halos sabay silang nabasa ulit nang muling bumuhos ang ulan. Naku, pasok ka muna. Alok ni Luna. Wala na rin namang jeep. May kape ako dito at konting tinapay. Nag-alangan pa si Eli. Naku, baka makaistorbo lang ako. Hindi ka istorbo. Kung hindi dahil sa'yo, baha na siguro ang center. Kaya pumasok siya. Basang-basa, nanginginig sa lamig. Habang pinupunasan ni Luna ang mesa, narinig niya ang kaluskos sa likod. Si Eli, nakatayo, medyo nahihiya. Binasa ng ulan ang puting t-shirt nito, kaya bakat ang matipuno niyang katawan. Napalunok si Luna na hindi sinasadya. Oh, ayan oh. Inabot niya ang tuwalya. Magpatuyo ka muna, baka magkasakit ka. Salamat. Mahinang tugon ni Eli habang pinupunasan ng buhok. Napansin naman ni Luna ang isang maliit na peklat sa liig nito. Parang dating sugat. Maayos ang hiwa. Halata hindi galing sa maraming trabaho. Parang operasyon. Hindi na siya nagtanong. Baka masyado na siyang pakialamera. Habang umuulan sa labas ay nagluto si Luna ng sopas. Tahimik naman si Eli sa mesa. Nakatingin lang sa mga patak ng ulan sa bintana. Tulungan na kita, tugon ni Eli. Hindi mo naman kailangang tulungan ako, sabi ni Luna habang inilalapag ang mangkok. Ngumiti naman si Eli, bahagyang yumuko.
Hindi rin kita kailangang tulungan, Luna. Pero gusto kong maramdaman na may silbi pa ako. Napatingin siya sa lalaki. May bigat sa tono nito. Parang may pinanggagalingang lungkot. Pero pinipilit gawing magaan. May silbi ka naman na. Marami kang natutulungan sa center. Di yan ang ibig kong sabihin. Sagot pa ni Eli habang nakangiti. May mga bagay kasi na kahit gaano man kayaman o kahirap, gusto mo lang maramdaman na kailangan ka. Napaisip si Luna. Hindi niya alam kung bakit pero sa bawat salitang binibitawan ni Eli, parang may kurot sa puso niya. At habang nagkakwentuhan sila, napansin niyang hindi ito kagaya ng ibang lalaki na kilala niya. Hindi nagyayabang, hindi nagsisinungaling para lang magmukhang matino. Gusto mo ng dagdag sopas? Tanong ni Luna. Tumango ito. Salamat, ang sarap pa pala magluto. Nako, instant lang yan. Pero salamat. Hindi importante kung instant o hindi. Basta may ginagawa kang malasakit, masarap na. Napangiti naman si Luna. At ilang sandali lang ay sabay silang natawa. Matagal-tagal na rin mula ng huling beses siyang tumawa ng ganito. Yung totoo, hindi pilit. Sa gitna ng tawanan, napatingin siya kay Eli. May kung anong pamilyar sa mukha nito. Hindi niya maipaliwanag, pero parang nakita niya na ang mga matang yon. Sa isang lugar, sa isang gabi. At bigla niyang naalala, ang lalaki nakatayo sa may pintuan noong engagement party. Yung lalaki naka-black suit. Tahimik lang na nakatingin sa kanya habang pinapahiya siya ni Idian. Napailing siya agad. Hindi. Imposible. Ang lalaki yun. Mukhang milyonaryo. Ibang-iba kay Eli. Si Eli, simpleng lalaki lang. Walang koneksyon sa mundo ng mayayaman. Okay ka lang? Tanong ni Eli nang mapansin siyang natigilan. Ha? Oo. Wala. Naisip ko lang kung kailan kaya titila yung ulan. Ngumiti ito. Nako, baka mamaya pa yan. Tahimik silang tumawa. Pareho hindi alam na simula na pala iyon ng bagong bagyo. Hindi ng ulan, kundi ng damdaming matagal na nilang pinipigilan. Pagkatapos kumain, inalok ni Luna si Eli ng tuyong t-shirt ni Tito Manny na matagal nang wala. Isuot mo muna to, baka ginawin ka. Nagpasalamat siya. Sabay pasok sa maliit na banyo. Paglabas niya, gulat si Luna. Kahit simpleng t-shirt lang, parang ibang dating kay Eli. Ang mga balikat, matikas. Ang tindig, parang hindi sanay yumuko. Okay na? Tanong ni Eli. Oo. Sagot niya na medyo natigilan. Bagay sa'yo yung shirt Ngumiti ito. Siguro kasi sanay ako magsuot ng ganitong kulay dati. Dati? Ngumiti lang si Eli at tumingin sa bintana. Matagal na yon. Habang tumatagal ang gabi, humina na ang ulan. Dito ka na lang muna magpahinga, sabi ni Luna. Delikado pa sa labas. Nagdalawang isip si Eli, pero sa dulo tumango siya. Salamat Luna. Habang nakahiga siya sa sofa, si Luna naman ay nakatingin sa kanya mula sa pintuan ng kwarto. Tahimik. Pero sa dibdib niya, kumakabog ang puso niya sa paraan na hindi niya maintindihan. Pamilyar ka? Mahina niyang bulong. Halos hindi niya na malayang nasabi. Lumabas ang isang mahinang ngiti sa labi ni Eli, kahit nakapikit. Baka sa panaginip mo, sabi nito na hindi dumidilat. At sa gabing iyon, habang patuloy ang pagpatak ng ulan sa labas, hindi alam ni Luna na ang lalaking pinatuloy niya, ang lalaking akala niyang simpleng palaboy, ay ang parehong lalaking nakatayo sa dilim noong binasag ang puso niya. Tahimik ang buong baryo nang kumalat ang balita. Magpapakasal daw si Luna de la Torre kay Eli Campo, ang palaboy sa community center. Si Luna? Sa kay Eli? Bulala si Aling Tessa habang naglalako ng gulay sa palengke. Baka nabaliw na sa hiya. Sabat pa ni Mang Roel. Ang mga mata ng mga tao ay parang may teleskopyo sa tuwing dumadaan si Luna. Pero sa kabila ng chismis, matatag siyang naglalakad.
Sa dibdib niya ay tumitibok ang tapang na hindi niya inaasahan pang meron siya. Sa maliit na lang kubo, nakaupo si Luna sa harap ng mesa. May hawak na tasa ng kape. Sa kabilang upuan si Eli nakatungo. Parang ayaw maniwala sa narinig niya kanina. Luna, mahina niyang sabi. Sigurado ka ba? Ako? Ako ang gusto mong pakasalan? Tumango si Luna. Diretso ang tingin. Eli, di ko naman iniisip ko anong sasabihin ng tao. Ang kasal ko dapat ngayong buwan. Lahat nakaayos na. Pero kung wala akong karapat-dapat na lalaki, mas pipiliin ko na lang pakasalan ng taong marunong magmahal at tumulong. Hindi yung marunong na magpakitang tao. Napakamot si Eli. Halatang nag-aalangan. Pero Luna, wala akong maibibigay sa'yo. Ni Singsing wala. Ni Baro nga wala ako. Ngumiti si Luna. Hindi ko naman kailangan ng ginto. Basta totoo ka, sapat na yun sa akin. Paglabas ng balita, parang nagkaroon ng pesta sa baryo. Pero imbes sa kasiyahan, tawanan at pang-uuyam ang maririnig. Si Luna? Nagpakasal sa palaboy? Hindi pala therapist lang. Bride din ang taon. Kahit ganon, hindi niya napinansin. Ang mahalaga, buo ang loob niya. Kinabukasan habang nag-aayos ang mga gamit sa community hall na magiging venue ng kasal, napansin ni Luna na tahimik si Eli. Nakaupo ito sa gilid, hawak ang lumang panyo. Anong iniisip mo? Tanong ni Luna. Iniisip ko kung karapat-dapat ba talaga ako rito. Sagot niya na hindi tumitingin. Sanay naman akong wala. Pero ngayon may nagtiwala sa akin. Parang gusto kong baguhin ang lahat. Ngumiti si Luna. Siguro, iyon ang dahilan kung bakit ikaw ang napili ko. Hindi na nagsalita si Eli. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Hindi lamang para kay Luna, kundi para patunayan sa lahat na mali ang tingin nila sa kanya. Kinagabihan habang tulog na ang baryo, tumawag si Eli sa isang numerong matagal niya nang hindi ginagamit. Boss, mahina niyang sabi. Kailangan ko ng tulong. Sir, ikaw ba yan? Sagot ang kabilang linya. Boses ang personal assistant niya sa syudad. Bumili ka ng wedding ring. Yung pinakamaganda, yung pinakamahal. Pero walang engraving ng pangalan ko, naiintindihan mo? Tahimik ang kabilang linya bago ito sumagot. Yes sir, I'll send it first thing in the morning. Ngumiti naman si Eli. Habang pinapatay ang tawag, hindi mo alam Luna, pero deserve mo maging masaya. Dumating ang araw ng kasal. Maaga pa lang, puno ng simbahan ng mga osisero. Ang iba may dalang cellphone, handang mag-live. Grabe no, parang pelikula, sabi pa ng isa. Kasi naman, sino po mag-aakalang si Luna, ang pinakamagandang therapist sa bayan, mapapakasal sa palaboy? Habang papasok sa simbahan si Luna, nakasuot siya ng simpleng puting bisida. Hindi ito mamahalin, pero elegante. Ang buhok niya, nakalugay at may bulaklak sa gilid. Ang mga mata niya, diretso kay Eli na nakatayo sa altar. Nakabarong ito. Malinis, bagong gupit, pero nananatiling simple. Ngunit ang ngiti niya, totoo. At nang makita siya ni Luna ay parang nawala lahat ng ingay ng paligid. Luna de la Torre, sabi ng pare. Tinatanong kita, buong puso mo bang tinatanggap si Eli Campo? Biglang sumingit si Aling Tessa mula sa likod. Padre, baka mabawi pa yan mamaya. Wag muna. Nagtawanan ng mga tao. Pero ngumiti lamang si Luna at sinabi, Opo, Father. Buong puso. Nang siya naman ang tanungin, ang sagot ni Eli, hindi ko man siya kayang bigyan ng marangyang buhay, pero kaya kong ibigay ang sarili ko. At minsan, iyan lang ang tanging kailangan. Tahimik ang simbahan. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Luna ng tunay na kapayapaan. Pagkatapos ng seremonya, inabot ng pare ang singsing. Pero bago pa niya kunin, may pumasok na kahon mula sa isang delivery man.
may tatak ng Monteverde Jewels. Para sa inyo raw, bride and groom, sabi na naghatid. Binuksan ni Luna iyon at halos mapahawak siya sa dibdib nang makita ang laman. Isang pares ng diamond wedding rings, kumikislap sa liwanag ng altar. Elay, bulong niya. Saan mo nakuha to? Ngumiti naman si Elay at bahagyang umiwas ang tingin. May kaibigan lang ako na tumulong. Gusto ko maging espesyal ang araw mo. Lalo siyang naluha, hindi dahil sa singsing, kundi sa kabutihang ipinakita nito. Habang naglalakad palabas ng simbahan, hawak kamay nila. Sumisigaw ang mga tao. Ang iba'y natatawa, ang iba na may humahanga. Pero sa puso ni Luna, isa lang ang naririnig niya. Salamat, Elay. At sa loob-loob ng lalaki, may lihim siyang pangakong paulit-ulit na umuukit sa isip niya. Babalik ako. Bilang ako. Pero hindi pa ngayon. Pagkatapos ang kasal, umuwi sina Luna at Elay sa lumang bahay ng lola ni Luna. Isang maliit na bahay na gawa sa kahoy. May lumang bintana ang laging pinapasok ng liwanag sa umaga. Sa labas, may bakura na may puno ng mangga. At sa tabi naman ito, isang lumang duya na parang saksi sa bawat yugto ng buhay ni Luna noon. Tahimik silang dalawa habang nag-aayos sa mga gamit. Si Luna nag-aayos sa mga damit sa lumang aparador. Si Elay nagliligpit ng mga kahon ng regalo. Karamihan galing lang sa kapitbahay na tuwang-tuwa sa kakaibang kasal nila. Uy, Elay, tawag ni Luna habang nilalagay ang wedding ring sa mesa. Saan mo nga pala nakuha tong singsing na to? Baka mamaya utang pa to ha? Napakamot naman si Elay at nakangiti. Iyon ba? Gawa-gawa ko lang yung kwento. Fake lang yan, Luna. Mukha lang mamahalin pero gintu-gintuan lang yan sa palengke. Napatawa naman si Luna. Humawak pa sa tiyan. Grabe ka. Ang lakas ng loob mong pumili ng peke. Di mas okay. Sagot ni Elay na nakangiti rin. At least hindi mo na kailangang mag-alala na may nanakawin pa sa'yo. Tumawa si Luna. Matagal-tagal na rin mula nang huli siyang tumawa ng ganon. Walang takot, walang iniisip. Parang sa simpleng biro ni Elay, nabubura ang lahat ng pait ng nakaraan. Lumipas pa ang ilang araw, unti-unti nang nabuo ang ritmo ng bago nilang buhay. Tuwing umaga, nagigising si Luna sa amoy ng pritong toyo at kape. Laging maagang nagluluto si Elay. Tahimik pero masigla sa kilos. Good morning, bati niya habang pinupunasan ang mesa. Wow, may breakfast na naman. Biro pa ni Luna. Dati ako lagi nauuna. Ngayon may chef na ako. Ngumiti lamang si Elay, sabay abot ng pinggan. Chef? Hindi. Sanay lang magluto ng para sa dalawa. Sa bawat kilos ni Elay, may kakaibang lambing. Hindi siya madaldal, pero laging maramdamin sa mga simpleng bagay. Pag-abot ng tubig, pagligpit ng labahin, at pag-aayos ng sirang pinto kahit hindi hinihingi. Minsan habang nag-aayos ng halaman si Luna sa labas, napatingin siya kay Elay na nagbubunot ng sahig. Pawisan nito, nakahubad ng pang-itaas, at doon niya lang napansin ang matigas na muscle sa braso nito. Ang balat na may bakas ng trabaho, pero hindi parang isang taong sanay magbuhat ng basura. Bakit parang hindi naman talaga siya palaboy? Mabilis siyang inalis sa isip ang tanong na iyon. Huwag kang assume, Luna. Bulong niya sa sarili. Isang gabi bumuhos ang ulan. Nasa loob sila ng bahay. Parehas tahimik habang pinapanood ang ulan sa bintana. Ang sarap naman ng ganitong gabi, sabi ni Luna na nakasandal sa pinto. Walang problema. Wala ng kamera. Walang tao na tatawa sa akin. Tumingin si Elay sa kanya. Minsan, kailangan mo lang talagang umulan para mapansin mong may araw pa rin kinabukasan. Napangiti siya. Alam mo Elay, ang lalim mo minsan. Ngumiti lang ito tumayo. Magluluto na ako ng sopas. Habang nagluluto, tiningnan siya ni Luna.
Ang paraan ng paghawak nito sa sandok, ang disiplina sa kilos, ang pagiging maingat sa apoy, para hindi lang sanay sa buhay mahirap, kundi may pinagdaanan na mas mataas, mas kontrolado. Ibang klase ka talaga, isip ni Luna. Hindi kita maintindihan. Kinabukasan, maagang naglinis si Eli ng bubong. Umulan kasi kagabi at may tagas pa sa kusina. Pagkatapos niyang tapusin ang pag-aayos, pumasok siya sa banyo para maligo. Tahimik lang ang bahay, kaya hindi napansin ni Luna na naiwan pala si Eli sa labas ng tuwalya. "Luna!" Sigaw mula sa banyo. "Ha? Pahingi naman ng towel please, naiwan ko." Napahawak si Luna sa noo. Natawa ng bahagya. "Ayan ka na naman makakalimutin." Kinuha niya ang puting tuwalya sa may sala at lumapit sa pinto ng banyo. "Oh, eto na." Sabi niya habang marahang bumukas ang pinto. Ngunit sa sandaling iyon, bumukas din mula sa loob. At doon sila nagkaharap. Si Eli ay bagong ligo, walang tapis, basang-basa. Tumutulo pa ang tubig sa matipunong katawan. Hindi siya mukhang lalaking sanay sa hirap. Malinaw na maayos ang hubog ng katawan, parang taong sanay sa gym at disiplina. Sandali natigilan si Luna, hindi siya makagalaw. Parang may humila sa oras. Eto, tuwalya mo." Utal niyang sabi, sabay abot. Ngumiti naman si Eli, medyo alanganin. "Salamat. Sorry hindi ko sinasadya." "Teka, nag-gym ka ba talaga?" Biglang tanong ni Luna na para hindi niya napigilan. Umangat naman ang kilay ni Eli. "Gym?" Sabay tawa. Wala ngang gym dito sa baryo." Bakit parang? Naputo lang sasabihin ni Luna at nahihiya. "Parang?" Tanong ni Eli na bahagyang nakangiti. "Parang hindi ka sanay magbanat ng buto. Masyado ka maayos para sa isang palaboy?" Tinapos ni Eli na may ngiting may ibig sabihin. "Hindi ko sinabi yun." Depensa ni Luna, namumula ang pisngi. Tahimik sandali. Tanging tunog ng tubig sa sahig ang maririnig. Lumapit si Eli ng bahagya para kunin ang tuwalya. At sa sandaling iyon, nagtagpo ulit ang mga mata nila. Mainit, malambot, parang may sinisindihang apoy na matagal na nakatago. "Salamat." Bulong ni Eli na halos pabulong lang. Tumango naman si Luna. "Walang anuman." Pagkatapos, sabay silang natawa. Parang pareho nilang gustong basagin ang tensyon ng sandaling iyon. "Sige, maligo ka na nga dyan," sabi ni Eli, sabay talikod. "Oo," sagot naman ni Luna pero hindi nawala ang ngiti. Pagpasok ni Luna, hindi niya mapigilang mapahawak sa dibdib. Bakit ba ang bilis ang tibok ng puso ko? At sa loob ng kwarto, habang nagpupunas ng buhok si Eli, tumingin siya sa salamin. Napangiti ng marahan, pero may lungkot sa mata. "Pasensya ka na, Luna." Mahina niyang sabi sa sarili. "Darating din ang araw. Malalaman mong hindi ako yung akala mong palaboy lang." Matapos ang ilang buwan na tahimik na buhay sa probinsya, isang tawag ang gumising sa mga alaala ni Luna. "Hello? Luna? Ikaw ba to?" Boses si Miss Rika, ang dati niyang boss sa events company. "Miss Rika? Ikaw nga. Ang tagal na." Sagot niya, halatang nagulat. "May malaking event tayo sa Maynila next week. Anniversary gala ng Monteverde Group. Naalala kita. Ikaw lang marunong mag-handle ng ganitong class sa crowd. Please, Luna, bumalik ka na. Kailangan ka namin." Tahimik si Luna. Matagal niyang iniwasan ang Maynila, ang lugar ng kahihiyan. Ang mga mata na lang husga sa kanya noon. Pero may parte ng puso niyang gusto ring bumangon. Ipakita na kaya pa rin niyang tumayo ng taas noo. Sige po," sagot niya sa wakas. "Pupunta ako pero may kasama ako." Pagdating nila sa Maynila, tila bumalik lahat ng alaala. Ang liwanag ng mga gusali, ang ingay ng traffic, ang bango ng kape sa bawat kanto. Lahat ay pamilyar pero may halong takot.
Hawak ni Ella yung maliit nilang bag. Nakasuot ng simpleng polo at pantalon. Hindi halatang dati siyang palaboy sa baryo. Pero ni minsan, hindi rin siya nagmukhang mayaman. Ang laki pala talaga ng Maynila. Wika ni Ella habang nakatanaw sa mga ilaw. Ngumiti si Luna. Oo, dito ako bumagsak. At dito rin siguro ako muling babangon. Sa event ng hall ng Monteverde Hotel, sinalubok sila ni Rika. Luna, oh my God! You look great! Pag-heartbroken ba, gumanda lalo? Sabay tawa at yakap, pero agad na napatingin ito kay Eli. And this is? Asawa ko? Sagot ni Luna. Buong tapang. Si Eli. Halos sabay-sabay na napatingin ng mga staff at ibang kaibigan ni Luna. Siya ba? Ang asawa mo? May halong tawa sa tono ni Trina, isa sa mga dati niyang co-planner. Wait, Luna. Seryoso ka? Pulubi ba yan o PA? May ilan pa nagtawanan. Pinagtitinginan si Eli mula ulo hanggang paa. Kita naman ni Luna ang pagkapahiya sa mga mata ni Eli. Pero nagulat siya nang umiti lang ito. Kalmado. Ngumisi si Eli ng marahan. Hindi na bale, Luna. Sanay na akong pagtawanan. Hindi, Eli. Sabi ni Luna na mahigpit ang tono. Hindi mo deserve na marinig to. Tumingin siya sa mga dati niyang kaibigan. Oo, siyang asawa ko. Wala siyang kotse, wala siyang yaman. Pero may puso siyang hindi niya matutumbasan kahit ilang credit card pang hawak ninyo. Tahimik bigla ang paligid. Habang nagpapatuloy ang event, abala naman si Luna sa pag-aayos ng stage setup, lighting at mga VIP tables. Si Eli naman nakaupo sa gilid. Tahimik na pinapanood siya. Proud pero tila may malalim na iniisip. Nang tumunog ang mic, nag-announce ang host. Ladies and gentlemen, we now welcome the CEO of Monteverde Group. Napatigil si Luna. Napatingin siya kay Eli. Ngunit si Eli, hindi tuminag, hindi tumayo. Tahimik lang siya ngumiti. Lahat ng tao ay napatingin. May isa sa mga waiter na pabulalas. Si Sir Eli? Lalong natahimik ang buong hall. Hindi pa man lubusang natatapos ang event, ramdam na ni Luna ang kakaibang tensyon sa paligid. Ang mga ilaw ng mga chandeliers ay parang masyadong maliwanag. At bawat halakak ng mga bisita ay parang kutsilyong tumatama sa kanyang dibdib. Ang ganda ng setup, no? Pilit na sabi ni Luna habang inaayos ang wine glass. Bihira ako makabalik sa ganitong events. Ngumiti naman si Eli. Simple lang, pero may kumpiyansa. Bago pa makasagot si Luna, isang boses ang biglang umalingaw-ngaw sa likod. Well, well, well! Look who's here! Napatigil si Luna. Kilalang kilala niya ang tinig na yon. Ang dating tinig na akala niya ay magpapasaya sa kanya habang buhay. Paglingon niya ay nakita niya si Adrian. Nakaitim na suit, kasama nakahawak sa braso niya si Bianca, ang babaeng dati niyang nakikita sa mga larawan lang sa cellphone ng fiancé niya. Adrian, halos pabulong niyang sabi. From my fiancé to a beggar's wife? Classic. Ani Adrian sabay tawa ng matutong. Tumawa rin ang ilang bisitang narinig. Akala ko kasi may taste ka, Luna. Dagdag pa ni Bianca, sabay taas ng kilay. Huminga ng malalim si Luna, pinilit ng umete. At least marunong ako magmahal ng totoo. Nang magsimula pang mga asar si Bianca, marahang hinawakan ni Ella ang kamay ni Luna. Mainit, mahigpit, pero kalmado. Bumulong siya, mababa at puno ng tiwala. Huwag mo silang pansinin. Balang araw, sila rin ang luluhod sa'yo. Parang tumigil ang mundo sa sandaling iyon. Tumingin si Luna sa kanya. Hindi niya alam kung saan nagagaling ang tapang at bigat ng boses ni Ellie. Pero ramdam niya ang seguridad. Ngunit tila hindi pa tapos ang gabi. Habang papalapit ang waiter para mag-refill ng alak, bigla na lang kinuha ni Bianca ang wine glass
at dahan-dahan itong itinapon sa puting bestida ni Luna. Oops, sabay ngisi. Sorry, nadalas ako. Natahimik ang paligid. Ang ilan ay nagkunwaring hindi nakakita, pero ang iba, lantaran ng tawa. Napatigil si Luna, nanlamig. Ang red wine ay parang dugo sa kanyang damit, kumalat sa tela. Dumaloy pababa sa sahig. Bianca, mahina niyang sabi. Bakit? Balik ni Bianca. Kunot noo pero may ngiting mapanlait. Baka gusto mo akong i-massage ulit, gaya ng dati. Oh wait, hindi na pala kita empleyado. Bago pa man makapagsalita si Luna, lumapit na si Eli. Hindi ito sumigaw, hindi rin nagalit, pero ang bigat ng boses niya ay nagpatigil sa lahat. Mag-sorry ka, malamig niyang sabi. Huh? Natawa si Bianca. Excuse me? Mag-sorry ka kay Luna. Ulit pa ni Eli. Ngayon din. Tumawa ng malakas si Adrian. At ikaw, sino ka para mag-uutos? Sino ka ba? Tagal-dala ka lang naman ng tuwalya. Huwag mo sabihin. Hindi na natapos si Adrian ang linya. Isang matalim na tingin mula kay Eli ang nagpatigil sa kanya. May kung anong otoridad sa mga mata nito. Yung tipo ng titig na parang sanay mag-utos ang daan-daang tao. Tahimik lang ang lahat. Pati si Bianca, pansamantalang napatigil. Pero agad din natawang muli. Oh my God, ang drama! Sige na nga. Kung ayaw akong mag-sorry, anong gagawin mo? Ngumiti si Eli. Pero hindi itong ngiting mabait. Isa iyong ngiting may lalim. May babala. Mag-sorry ka, Bianca. Kasi kung hindi, yumuko siya ng bahagya. Halos pabulong. Pero malinaw sa lahat, nang naroon. Pagsisisihan mo to. Lalong natawa si Bianca. Wow, scary. Akala mo naman kung sino kang... Ngunit bago pa niya maituloy, lumapit ang isa sa mga event staff at biglang pinati si Eli. Sir Elias, everything's been prepared in the VIP section. Napatigil si Luna. Si Adrian, napakunot ang noo. Sir Elias? Tanong ng isa pang bisita. As in, Elias Monteverde? Mabilis nang umiti si Eli at umileng. Hindi po ako yun. Marami po kaming kapangalan. Sabay tawa na parang walang nangyari. Nagkakamali po siguro kayo. Tinanguan siya ng staff, pero halata ang pagkalito. Si Luna ay nakatingin lang sa kanya. Hindi makapaniwala sa paraan ng pagkilos si Eli. Hindi naman ito mukhang takot. Hindi rin ito mukhang naiilang. Parang siya pang may kontrol sa buong lugar. Bago pa lumala ang eksena, marahang inabot ni Eli ang kamay ni Luna at inalalayan nito palabas ang hall. Halika na, hindi ka kailangan manatili rito. Habang naglalakad sila palabas, narinig pa rin nila ang tawanan ni Bianca at Adrian sa loob. Pero hindi na yon mahalaga. Pagdating nila sa labas, tahimik si Luna habang hawak ang kamay ni Ellie. Galit ka ba? Tanong niya, halos pabulong. Ngumiti lamang si Ellie, ngunit ang mga mata niya ay malamig. Hindi pa oras. Oras ang ano? Tumingin siya kay Luna ng seryoso. Ng pagbabayad nila. At sa likod ng mga basang buhok ni Ellie, sa ilalim ng ulan at sa liwanag ng mga poste, parang saglit na naaninag ni Luna ang mukha ng lalaking matagal nang nawawala sa headlines. Ang batang CEO na misteryosong nawala, 2 taon na ang nakakaraan. Paglingon ni Eli, nakangiti na si Bianca sa loob. Hawak ang wine glass. Mag-sorry ka. Bulong ni Eli mula sa dilim. Ngunit natawa lang si Bianca. Hindi alam na ang halakak niyang yon ang magsisimula ng pagbagsak niya. Tahimik ang hallway ng rehabilitation center habang nililinis ni Luna ang mga massage tools. Isa na siyang regular volunteer doon. At kahit hindi naman kalakihan ang allowance, masaya siya sa ginagawa. Para sa kanya, ito ang bagong simula. Malayo sa gulo at ingay ng Maynila. Luna, ikaw ulit kay Doña Leticia, ha? Sabi ng nurse na si Carla. Ngumiti naman si Luna. Siya po ulit? Okay lang, mabait naman siya.
Tahimik lang. Actually, bulong ni Carla. Alam ko mayaman yan dati. Parang dating first family ng business world. Pero ngayon, mas gusto raw na simpleng buhay. Tumango na lang si Luna at dahan-dahang kumatok sa pinto. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Luz Tuble from Leyte, Josephine Pablo from Talisay, Batangas, at Evangeline Pangilinan. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig! Good morning po, Doña Leticia. Pagpasok niya ay naamoy niya agad ang bango ng lavender oil. Nakaupo si Doña Leticia. Nakahawak sa scarf sa leeg. Naka-wheelchair. At nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga mata nito, bagaman malungkot, ay mailalim at karisma. Ah, ikaw pala, sabi ng matanda at lumiti. Yung marunong humawak ng kamay. Napatawa pa si Luna. Ako po ulit ang therapist ninyo. Kamusta po ang pakiramdam ninyo? Mabuti naman, anak. Sagot ng matanda. Pero minsan, parang masakit pa rin. Hindi sa katawan, pero dito. Itinuro ang dibdib. Tahimik lamang si Luna. Alam niya ang ganong klase ng sakit. Yung hindi kayang gamutin ng gamot o masahe. Habang minamasahe niya ang braso ni Doña Leticia, napansin niya ang pendant na laging suot nito. May ukit na letra. E-M. Maganda po yung kwantas ani ni Luna. May ibig sabihin po ba yan? Ngumiti naman ang matanda. Eto, regalo ng anak ko. Si Ellie Monteverde ang pangalan niya. Napaangat ang tingin ni Luna. Monteverde? Pabulong niyang ulit. Parang narinig ko na po yan. Tumango si Leticia. May halong lungkot at pagmamalaki. Mabait yun, pero sobrang busy. Hindi ko na nga halos nakikita. Pero sabi niya susunduin daw niya ako ngayon. Babalik na raw siya mula abroad. Pagkatapos ng session, inalalayan ni Luna ang matanda para ilipat sa wheelchair. Ang bait mo, iha, sabi ni Leticia habang inaayos ang kumot sa tuhod. Ang kamay mo, parang may magic sa pagpapagaling. Parang gamay mo na ang bawat sakit. Salamat po. Mahina niyang sagot. Siguro kasi, alam ko rin yung pakiramdam ng masaktan. Ngumiti si Leticia. Marahang hinaplos ang kamay ng babae. Kaya tayo pinagtagpuan ng tadhana. Ang mga sugatan, minsan, sila rin ang pinakamagaling magpagaling ng iba. Tumawa si Luna, kahit medyo namasa ang mata. Ang ganda po nun, Donya. Ilang oras pang lumipas bago dumating ang hapon. Habang nag-aayos ng mga gamit, narinig ni Luna ang usapan ng mga nurse. Darating na daw si Mr. Monteverde? Yung CEO ng Monteverde Group. Yung sobrang bata pero pinakamayapan sa bansa. Nagkatinginan sila. Sabay-sabay na napabulong. Ang gwapo raw noon, sobra. May aura daw na parang hindi pwedeng lapitan. Tahimik lamang si Luna, pero sa loob-loob niya, parang may kakaibang kaba. Monteverde? Ellie Monteverde? Paulit-ulit sa isip niya ang pangalang iyon. Pamilyar, pero hindi niya alam kung bakit. Makalipas ang ilang minuto, umingay ang paligid. Narinig nila ang tunog ng mga mamahaling gulong sa labas. Paglingon ni Luna sa bintana, isang maitim na limousine huminto sa tapat ng rehab center. Andiyan na siya, sabi ng receptionist. Halos kilig na kilig. Si Luna naman, abala sa pagtulak ng wheelchair ni Doña Leticia palabas ng therapy hall papuntang garden. Lalabas po muna tayo saglit ha? Aniya. Sige anak,
para maihanda rin ako bago dumating si Elias. Habang palabas si Luna sa kabilang hallway, sa kabilang pinto naman pumasok ang lalaki. Maayos ang suot nitong navy suit, mamahaling relo, at may dalang puting rosas. Tahimik lang siya pero ramdam ng lahat ang bigat ng presensya niya. Sir Monteverde, welcome po, sabi ng head nurse. Nasa therapy hall po, mama ninyo. Tumango lamang ang lalaki. Salamat. Mahinang tugon nito. Ang boses ay malalim at kalmado. Sa kabilang hallway, palabas sa si Luna. Tinutulak si Doña Leticia patungong garden. Sa kabilang dulo, papasok naman si Elias mula sa main lobby. At doon, halos magkasalubong ang dalawang mundo. Sa loob naman ng lobby, si Ellie nakatingin sa corridor kung saan lalabas ang wheelchair ng ina. May saglit siyang ngiti at bulong sa sarili. Ang bango, parang pamilyar. Maaliwalas ang umaga sa rehabilitation center. Tahimik si Luna na nag-aayos ng mga files habang inaantay si Doña Leticia para sa daily therapy session. Mas maaga siyang pumasok kaysa dati. Gusto niyang makumpleto ang oras ng matanda bago ito sunduin ng anak. Habang tinutulak niya ang wheelchair palabas ng hallway, abala naman sa kabilang dulo ang mga nurse. Nagmamadali, nagpapaganda, at nag-aayos ng buhok. Bakit ang ingay niyo? Tanong ni Carla. Sus, kasi darating ulit si Sir Eli Monteverde. Siya yung anak ni Doña Leticia, diba? Sagot ng isa, sabay kinikilig. Ang gwapo noon, parang artista pero businessman. Napatingin naman si Luna saglit. Bahagyang kumabog din ng dibdib. Habang tinutulak ni Luna ang wheelchair palabas ng lobby, may biglang humarang na nurse, si Nurse Jamie. Kilalang masungit at medyo mayabang. Ako na dyan, sabi ni Jamie. Pilit kinukuha ang hawakan ng wheelchair. Ay, ako na po. Kasi alam ko po yung therapy schedule ni Donya. Mahinahong tugon naman ni Luna. Ngunit gumisi lang si Jamie. Hindi mo ba alam? Andyan si Sir Eli. Baka gusto niya makausap ako tungkol sa progress ng mama niya. Ako na magtutulak. Pumunta ka muna sa loob. Pinapatawag ka raw sa admin. May bagong pasyente na ikaw daw ang hahawak. Natigilan si Luna. Ngayon po agad? Oo. Madiin sagot naman ni Jamie. Sabay ngiti ng pilit. Kaya ako na muna dito. Walang nagawa si Luna kundi sundin niyon. Sige po, Donya, babalikan ko po kayo mamaya ha. Ngumiti lang si Leticia. Sige anak, mag-ingat ka. Pagtalikod ni Luna, dahan-dahan namang pumasok sa hallway si Ellie Monteverde. May dalang bouquet ng white tulips, suot ang simpleng puting polo. Tahimik siyang naglakad papunta sa garden kung nasaan naroon ang kanyang ina. Tinutulak ni Nurse Jamie na halos nanginginig sa kabat kilig. Sa sandaling iyon, kung hindi lang pinigilan ni Jamie si Luna, magtatagpo sana ang kanilang mga mata. Ngunit sadyang parang naglalaro ang tadhana. Ilang segundo lang at naghiwalay na ang landas nila. Sa loob naman ng admin office, habang inaasikaso ang bagong forms, napatingin si Luna sa labas ng bintana. May nakita siyang lalaking papunta sa garden. Matangkad, maayos ang tintig. Parang pamilyar. Ngunit bago pa man siya makatitig ng gusto, tinawag siya ulit ng staff. Luna, pirmahan mo na to, tapos pwede ka na umuwi. Ngumiti siya. Opo. Ngunit sa puso niya, may kung anong hindi maipaliwanag. Parang may dapat siyang makita, pero hindi pa panahon. Kinagabihan sa maliit na inuupahan sa Quezon City, tahimik na nagluluto si Luna, habang si Eli naman ay abala sa pag-aayos ng sirang ilaw. Huwag kang umakyat dyan, baka mahulog ka, sabi ni Luna. Huwag to, delikado, marunong ako. Sagot naman ni Eli na nakangiti. Ang delikado lang, pag ikaw nang tinitingnan ko. Napailing si Luna. Ay nako, puro ka talaga bola. Totoo kaya yun? Balik pa ni Eli. Sabay kendat. Kasi kahit mahirap tayo, may mas liwanag dito kaysa sa lahat ng chandelier sa Maynila. Napatawa si Luna. Hindi niya napapansin. Pero unti-unti na siyang nahuhulog sa bawat simpleng gawa ni Eli.
Paglalaba, pagluluto ng miswang may sardinas, pag-aabot ng payong kapag umuulan. Naroroon ang uri ng pag-ibig na matagal niya nang hindi naramdaman. Totoo, tahimik, at matibay. Isang gabi, natake ng lagnat si Luna. Pinunasan siya ni Eli ng bimpo. Nagpakulo ng tubig. Nagbantay sa tabi ng kama. Ang init mo. Mahina niyang sabi habang sinusukat ang temperatura. Kapag may masakit sa'yo, mas masakit sa akin. Nang marinig ni Luna iyon, para bang tumigil ang oras. Binuksan niya ng kaunti ang mata. Nakita niya nakaupo si Eli sa gilid ng kama, nakatingin sa kanya. Hawak ang kamay niya. Bakit ganyan ka makatingin? Mahina niyang bulong, pero hindi naririnig ng lalaki. Dahan-dahan yumuko si Eli. Marahang hinaplos ang buhok niya. Kung alam mo lang, bulong nito. Halos pabulong ng hangin. Ganito kita kagustong ipagtanggol, kahit hindi mo ako maintindihan ngayon. Lumingon naman si Luna. Napapikit. Kunwari tulog. Ramdam niya ang mainit na hininga ni Eli na unti-unting lumalapit. Hanggang sa halos maglapat ang kanilang mga labi. Ngunit bago pa man ito mangyari, umubo si Luna. Nagulat naman si Eli. Agad na tumayo at kinuha ang tubig. Oh, sorry, uminom ka muna. Ngumiti naman si Luna. Mahina pa rin pero may halong kilig. Akala ko matapang ka. Pero mukhang ikaw ang nanervyos. Napakamot ng ulo si Eli. Kasi naman baka may makakita. Baka sabihin, sinamantala ko ang may sakit. Nagkatinginan sila. At sa sandaling iyon, tila nakalimutan nila ang lahat. Ang kahirapan, ang nakaraan, ang mga sikreto. Ang mahalaga lang, magkasama sila sa ilalim ng mahina at mainit na ilaw ng maliit na bahay. Bago sila matulog, mahinang sabi ni Eli, alam mo Luna, minsan, hindi mo kailangang maging mayaman para maramdaman mong buo ka. Napangiti siya. Basta kasama ka, para hindi ko na kailangan ng iba. Sa labas, marahang umambon, at sa bawat patak ng ulan, parang sinasabi ng langit, na kahit ilang beses silang paghiwalayin ng pagkakataon, ang tadhana ay dahan-dahan na humahabi ng paraan para sa tamang pagkikita. Mainit ang tanghali na makatanggap si Luna ng tawag mula kay Adrian. Pwede ba tayong mag-usap sa press event bukas? Sabi ng lalaki sa kabilang linya. Malamig ang tono. Press event? Para saan? May gusto lang ako sabihin sa lahat. Hindi para sa akin. Para sa'yo. Tahimik si Luna. Bahagyang kumabog ang dibdib niya. Pero naisip niyang marahil, gusto na nitong humingi ng tawad. Kung iyon ang paraan para matapos na to, pupunta ako. Sagot niya. Nang marinig iyon ni Eli, agad siyang nag-aalala. Sigurado ka bang gusto mong pumunta? Kilala mo si Adrian. Hindi ko ginagawa ito para sa kanya. Tugon naman ni Luna. Gusto ko lang matapos ang mga maling iniisip ng tao sa akin. Tahimik si Eli. Kita sa mukha niya ang pag-aalala. Ngunit hindi niya napinigilan. Sige, pero hindi kita pababayaan. Kinabukasan sa malaking ballroom ng isang hotel sa Makati, dumating sina Luna at Eli. Simple lang ang suot ni Luna. Cream dress at ponytail. Ngunit litaw ang natural niyang ganda. Habang si Eli naman, nakaitim na long sleeves at simpleng relo. Tahimik ngunit may presensyang hindi basta-basta. Pagpasok nila, agad silang napansin ng mga bisita. Siya ba yung iniwan sa party dati? Bulong ng isa. Akala ko naman magbabago ng kapalaran niya. Sagot pa ng isa. Ngunit pinanatili ni Luna ang tapang sa mukha. Sa gitna ng stage, nakatayo si Adrian Cruz. May hawak na mikropono at plastic na ngiti. Mga kaibigan, salamat sa pagdalo. Today is not just about business. It's about forgiveness. Simula niya, sabay lingon kay Luna. Ngumiti naman si Luna ng bahagya. Umaasa ang totoo ang intensyon ng lalaki. Ngunit ilang sandali pa ay nagbago ang tono ni Adrian. Ito po si Luna de la Torre, ang dati kong fiancé.
Alam niyo, ang dami kong natutunan sa kanya. Tulad ng kung paano magpanggap na masaya habang kausap ang pulubi niyang asawa. Tumawa ang crowd. May ilan pang kumuha ng video. Nangilid ang luha ni Luna. Ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Adrian, tigilan mo na to. Mahina niyang sabi. Hindi mo kailangang gawin to sa harap ng lahat. Ngunit tumawa lang si Adrian. Ano, Luna? Gusto mong i-defend ka ng asawa mong mukhang kargador? Napatigil si Eli. Halos maputol ang hininga sa galit. Dahan-dahan siyang lumapit sa stage. Ang mga mata niya, malamig, matalim. Sabihin mo ulit yan. Mahinahon niyang sabi. Ngunit ramdam ng lahat ang bigat ng boses niya. Uy, easy lang pare. Sabat ng isang guest. Pero hindi pa rin umalis si Eli sa kinatatayuan. Humingi ka ng tawad sa kanya. Mariin niyang sabi. Natawa si Adrian. Sabay lagay ng kamay sa bulsa. Tawad? Sa isang babaeng iniwan ko dahil wala naman siyang maibibigay? At sa isang iglap bago pa makagalaw ang lahat, halos umabante na si Eli. Nakahanda ng suntukin ng lalaki. Eli! Sigaw ni Luna, sabay hawak sa braso nito. Tama na! Hindi kanya katulad. Huminga ng malalim si Eli. Pinilit na magpigil. Lumapit siya kay Luna. Marahang hinawakan ng kamay nito. Umalis na tayo. Tahimik silang lumabas habang tinitingnan ng lahat. Sa labas ng venue, huminto si Luna at napaiyak. Bakit ganun siya, Eli? Hindi pa ba siya nakontento? Hinaplos ni Eli ang buhok niya. Kasi gusto pa rin niyang maramdaman na siya ang may kontrol. Pero huwag ka mag-alala. Darating ang araw, Luna. Siya mismong luluhod para humingi ng tawad. Tumingin si Luna sa kanya. Minsan naiisip ko, bakit parang mas kilala mo siya kaysa sa akin? Ngumiti naman si Eli ng pilit. Marami lang akong kilalang ganong klaseng tao. Pag uwi nila, tahimik lang si Eli. Nakaupo siya sa veranda, hawak ang cellphone. Tumunog ito. Isang tawag na nagpaiba ng ekspresyon niya. Hello? Sa kabilang linya, isang boses sa pamilyar ngunit malamig. Nanlamig si Eli. Parang biglang sumikip ang dibdib niya. Anong sabi mo? Natigilan siya. Tumingin sa loob ng bahay kung saan natutulog na si Luna sa sofa. Yakap ang maliit na unan. Marahang pinikit ni Eli ang mga mata. Hindi pa dapat ngayon. Tumayo siya at nilapag ang cellphone at lumapit kay Luna. Tahimik niyang hinaplos ang pisngi nito. Patawad. Mahina niyang bulong. Hindi ko pa kaya sabihin ang totoo sa ngayon. Hindi pa ngayon. At sa dilim ng gabi, habang umuulan sa labas ay nakaupo si Eli sa tabi ng bintana. Isang lalaking bilyonaryo sa paningin ng mundo. Ngunit bilang asawa ni Luna ay isang taong natutong nagmahal ng walang maskara. Umuulan na naman ang gabing iyon. Ang tunog ng mga patak sa bubong ng lumang bahay ay parang metronome ng mga sikreto. Mabagal, matalim, at puno ng bigat. Nasa kwarto si Luna, mahimbing ang tulog. Habang si Eli naman ay nakaupo sa sala. Tanging ilaw ng laptop ang sumisinag sa mukha niya. Hindi na siya mukhang palaboy. Maayos ang gupit. Suot ang simpleng itim na hoodie. Pero sa mga mata niya, may lalim ng taong matagal na hindi natutulog. Kanina lang, may tawag siyang natanggap. Sir, the old lady's blood pressure dropped. Sabi ng boses sa kabilang linya. She's stable now but you might want to come home. Tahimik lang siyang tumango kahit walang nakarinig. Doña Leticia, Mama. Huminga siya ng malalim sabay tumingin sa litrato nilang mag-asawa sa ibabaw ng mesa. Kinaumagahan. Good morning, bati ni Luna. May problema ba? Habang pinupunasan ng mesa. Wala naman, sagot ni Eli. Pilit nang umingiti. May inaasikaso lang. Ha, ganun ba? Akala ko napuyat ka lang. Sagot ni Luna na walang kamalay-malay sa totoong dahilan. Napangiti naman si Eli.
Bahagyang yumuko para itago ang reaksyon. Kung alam mo lang. Pag-alis si Luna papunta sa center, umupo si Eli sa harap ng laptop. Sa labas, malakas pa rin ang ulan. Parang musika ng lihim. Binuksan niya ang isang secured server. Nilagay ang fingerprint at nag-log in. Sa screen, lumalabas ang logo ng Monteverde Holdings, Incorporated. Good morning, Mr. Monteverde. Badi ng sekretarya niya sa virtual meeting. Proceed with the transfer. Malamig ang sagot. Lumabas sa screen ang graphs, charts at mga pangalan ng kumpanya. Karamihan, pag-aari ni Adrian Cruz. Sa loob ng ilang linggo, unti-unting binura ni Ellie ang pundasyon ng taong nanira sa asawa niya. Sa bawat paglipat ng shares, sa bawat pagbagsak ng stock, ramdam niya ang dahan-dahang paghihigante. Hindi siya galit para sa sarili niya, kundi para kay Luna. Hapon, bumalik si Luna galing sa center. May dala-dalang sopas. Elay, niluto ko to kanina sa center. Para sa'yo. Parang nilamig ka yata. Ngumiti siya at inabot iyon. Salamat. Alam mo bang sa gitna ng ulan? Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ko nararamdaman yung lamig. Natigilan si Luna. Corny mo talaga minsan. Sabay tawa. Ngunit sa loob-loob niya, unti-unti niyang nararamdaman ang kakaibang distansya kay Eli. Parang may bahagi nito hindi niya maabot. Tuwing gabi, pagkatapos silang maghapunan, laging sinasabi ng lalaki, "Matulog ka na muna, may aayusin lang ako." At tuwing 2:00 ng umaga, maririnig niya mahinang pag-click ng keyboard mula sa sala. Sa Monteverde Tower naman, ilang opisyal ang nagpanik. "Sir, we just received the word. The cruise industries lost 30% of its shares overnight." "Ha? Paano nangyari yun?" Sigaw ng isa. "Someone's buying out their investors anonymously." At sa kabilang dulo ng linya, kalmadong boses ni Ellie. "Continue the acquisition. Make it clean, no traces." Gabi, habang mahimbing na natutulog si Luna, nakaupo si Ellie sa gilid ng kama. Hawak ang kamay nito. "Hindi ko alam kung magagalit ka kapag nalaman mong ako si Eddie Monteverde." Bulong niya. "Pero lahat ng ginagawa ko, para to sa'yo." Tumayo siya, lumapit sa bintana at binuksan ito. Pumasok ang malamig na hangin ng ulan. Bumabagsak sa mga braso niya. Sa labas may dumaan na itim na kotse. Isa sa mga tauhan niyang lihim na nagbabantay. Tumango siya, senyales ang hudyat. "Simulan na natin," sabi niya sa earpiece. "Gusto ko maramdaman ni Adrian Cruz kung anong sakit na mawalan." Sa loob ng ilang minuto, nagbagong ekonomiya ng lungsod. Mga kontrata ay naputol, mga kumpanya ay bumagsak, mga taong dati nagmamataas ngayon ay nagtatago. Sa gitna ng lahat, patuloy ang ulan. Parang kasabwat ng kanyang katahimikan. Malamig, mabigat, ngunit makatarungan. Kinabukasan nagising si Luna. Nakita niyang tulog si Eli sa sofa. Laptop ay nakasara sa tabi. Nilapitan niya ito at tinakpan ng kumot. "Lagi ka na lang puyat," bulong niya, sabay hawi ng buhok sa noo nito. "Hindi ko alam kung anong pinagtatrabahuhan mo pero salamat. Dahil kahit anong dilim, nandyan ka pa rin." Sa labas ay patuloy pa rin ang ambon. At sa bawat patak ng ulan lalong nagiging matatag ang lihim ni Eli. Isang bagyong handang wasakin ng mga taong nanira sa babaeng minahal niya. Umaga pa lang, naririnig na ni Luna ang patak ng ulan sa bubong ng rehabilitation center. May kalakasan ito, pero sanay na siya. Parang bahagi na ng bawat araw niya ang tunog ng ulan. Bitbit niya ang maliit na basket na may prutas at mainit na sabaw para kay Doña Leticia, ang paborito niyang pasyente. Pagpasok niya sa kwarto, sinalubong siya ng matandang nakangiti kahit bahagyang hirap pa rin sa paggalaw. "Luna," wika ni Doña Leticia na mahina pero buo. "Ang araw ko hindi kompleto kapag hindi kita nakikita." Napangiti naman si Luna. "Nako, huwag niyo pong sabihin yan, Doña. Baka hanapin niyo ako kahit day off ko."
Totoo yan, sagot ng matanda habang tinutulungan niyang ayusin ang kumot. Alam mo, matagal na akong hindi nakakakita ng ganong uri ng kabaitan. Tahimik ka, magalang, at marunong rumespeto. Umupo si Luna sa tabi ng kama. Sinimula ng pagmasahe sa kamay ng Donya bilang bahagi ng therapy. Tahimik silang dalawa sandali. Tanging lagaslas lang ng ulan sa labas ang maririnig. Luna, sabi ni Doña Leticia habang nakatingin sa bintana. May gusto akong sabihin. Tumigil si Luna. Hinintay ang susunod na salita. Gusto ko sanang ikaw ang mapangasawa ng anak kong si Ellie. Napatigil naman si Luna. Muntik nang mapitawan ng lotion na hawak niya. Po? Mahina na naman niyang tanong. Akala'y nagkamali lang siya ng dinig. Ngumiti naman si Doña Leticia. Bahagyang pinikit ang mga mata. Hindi mo siya kilala. Pero mabuting tao ang anak ko. Malambing siya sa ina. Pero matigas sa mundo. Palagi siyang abala sa negosyo. Pero formal. Puro mapanlin lang ang mga babaeng lumalapit sa kanya. Ikaw lang ang naramdaman kong totoo. Tahimik si Luna. Hindi niya alam kung paano sasagot. Ramdam niya ang bigat ng sinabi ng matanda. Isang alok na hindi basta-basta. Donya, sabi niya ng marahan. May asawa na po ako. Nabigla naman ng matanda pero agad ding umiti. Talaga? Mabuti naman kung ganon. Siguro kaya ka rin pinili ni Lord dahil marunong kang magmahal. Tumango lang si Luna. Pilit na umiti pero sa loob-loob niya may kakaibang kilig at kaba siyang naramdaman. Ang pangalan ng binanggit ng matanda ay Ellie. Parang may pamilyar na tunog. Ellie? Parang Eli. Pero agad niyang tinaboy sa isip ang ideya. Hindi. Imposible. Bulong niya sa sarili. Pulubi lang naman si Eli. Paano magiging anak siya ng isang mayamang donya? Habang tinutuloy niya ang therapy, nagsimula na namang magkwento ang donya. Alam mo ba, Luna? Minsan gusto ko na lang ipamigay ang lahat ng yaman namin. Wala namang halaga kung mag-isa ka lang sa malaking bahay. Buti ka pa, may puso kang marunong magmahal kahit walang kapalit. Napayo ko si Luna. Hindi po madaling magmahal. Mahinang tugon niya. Lalo na kapag nasaktan ka na. Tama ka, sagot ni Doña Leticia. Pero tandaan mo to, ang tamang lalaki, darating pag handa ka na magtiwala ulit. At kapag dumating siya, kahit magtago pa siya sa likod ng iba't ibang muka, makikilala mo siya. Hindi alam ni Luna kung bakit siya kinilibutan sa huling sinabi ng matanda. Bakit parang may ibang ibig sabihin yung salita niyo, Donya? Ngumiti lamang si Doña Leticia at tumingin sa ulan. Basta, Luna. Nang matapos ang session, nagpaalam na si Luna. Babalik na lang po ako bukas, Donya. Salamat anak ha. Sagot naman ng matanda. Hinawakan ng kamay niya. At sana sa susunod, makilala mo na rin ang anak ko. Habang pauwi si Luna, nagpatuloy pa ang ulan. Binuksan niya ang payong pero tinamaan pa rin siya ng malamig na hangin. Naisip niya ang sinabi ni Donya. Ellie, mabuting anak, mabuting lalaki. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang nagluluto si Eli. Suot ang lumang apron, basang-basa pa ang buhok. Uy, bati nito. Naulanan ka ata ah. Napangiti naman siya. Hindi naman. May pasyente kasi ako. Ang daming kwento. Pero mabait siya ah. Talaga? Tanong ni Eli habang nagtatanggal ng apron. Sino naman siya? Matanda akong pasyente sa rehab. Sagot ni Luna na hindi tumitingin. Gusto niya nga raw ako ipakilala ko sa anak niya. Sandali namang natahimik si Eli. Siguro kasi mabait kang talaga. Sabi niya na mababa ang tono. Halos pabulong. Mandaling magmahal ng tapat. Kahit minsan nasasaktan. Hindi na sumagot si Luna. Napatingin siya sa labas. Sa mga patak ng ulan na parang walang tigil mula pa kaninang umaga. Sa likod ng lamig, may kakaibang init na gumapang sa puso niya habang pinagmamasdan si Eli. Salamat sa pagkain ha, sabi niya.
Pilit na iniiwas ang tingin. Ang sarap, gaya ng dati. Ngumiti naman si Eli. Basta para sa'yo, Luna. Kahit anong hirap, gagawin ko. Sandali nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang nagsalita, pero sa pagitan ng katahimikan, may hindi maipaliwanag na koneksyon. Parang may bagay silang pareho ngunit hindi pa kayang tukuyin. At sa gitna ng ulan at mga lihim, nananatiling hindi nila alam na ang lalaking hinahangad ng Donya para sa kanya ay ang lalaking kasama niya sa ilalim ng parehong bubong. Sa labas, patuloy ang ulan. Parang musika ng dalawang pusong nagsisimula ng magsalubong nang hindi pa nila alam kung gaanong kalalim ang koneksyon nila. Buhos ang ulan sa Maynila ng gabi ng event ng Monteverde Group. Kumakapit ang tubig sa mga bintana ng kotse habang tahimik na nakaupo si Luna. Suot ang simpleng itim na dress na kumikinang sa ilaw ng chandelier. Inarkila lang niya mula sa kaibigan. Hindi niya alam kung bakit siya napili bilang charity guest. Pero sinabi ng organizer na kailangan daw nila ng inspirational story. Habang papasok siya sa hotel ballroom, halos mabingi siya sa halakhakan. Sa clinking ng wine glass at sa amoy ng mahal na pabango, mga negosyante, socialites at kilalang personalidad ang nasa paligid. Tila isa siyang estrangherong napadpad sa mundong hindi kanya. Wow, bulong niya sa sarili habang nakatingala sa chandelier na parang ulap na gawa sa ginto. Luna, may pamilyar na boses mula sa likod. Paglingon niya ay si Bianca. Nakasuot ito ng pulang gown. May kasamang lalaki sa tabi. At oo, ito ay si Adrian. Hindi man sabihin ng lalaki, pero nabigani ito kay Luna. Agad siyang nanlamig. Ang ganda mo naman. Ani Bianca na peke ang ngiti. Pero, parang hindi bagay yung dress sa ganitong event, no? Nagtawanan pa ang mga babaeng kasama niya. Tumingin lang si Luna at pilit na ngumiti. Mabuti't nagkita tayo ulit. Of course, sabat naman ni Adrian sabay higpit ng hawak sa bewang ni Bianca. Hindi ko akalaing iimbitahan mo ng Monteverde Group ang isang therapist. Siguro para sa cherry segment, ano? Umikot ang tingin ng mga tao. May mga nagbubulungan. Pakiramdam ni Luna ay lumiit ang mundo. Parang bawat tawa, bawat sulyap, tinataga siya. Ngunit nagpakatatag siya. Baka kailangan nila ng totoong taong may puso. Sagot niya na kalmado. Hindi puro pera. Sandaling natahimik ang grupo. Pero ngumiti lang si Bianca. Nagtaas ang kilay. Ang tapang mo pa rin ha. Kaya pala iniwan ka. Napakagat si Luna sa labi. Pinigilan ng sariling sumagot. Sa di kalayuan sa isang bahagi ng ballroom kung saan tanaw ang buong crowd nakatayo si Ellie. Malinis ang hiwa ng buhok. Suot ang simpleng itim na suit. Walang nakapansin sa kanya. Hindi siya lumapit pero nakamasid. Sa tabi niya ay lumapit ang assistant. Sir Elias, everything's ready. The media's waiting for your statement later. Tumango lang siya. Nakatingin pa rin kay Luna. Tahimik siyang pinagmamasan kung paano pinagtatawanan ng mga dating kasamahan si Luna. Kung paanong pilit itong pinapanday ang dignidad kahit tila dinudurog ang paligid. Hindi na siya makahinga. Gusto niyang lapitan ito. Gusto niyang sabihin, tama na. Pero hindi pa oras. Hindi pa ngayon. Sir? Tanong ng assistant. Do we proceed with the announcement after the charity toast? Saglit siyang tumingin sa relo. No, sagot niya. Malamig pero matatag. After they finish humiliating her, then I'll speak. Sa gitna ng crowd, naglakad si Luna papunta sa silid ng balcony para makahinga. Sa labas, ang ulan ay bumabagsak sa bubong ng hotel. Kumikisap sa mga ilaw ng syudad. Pinikit niya ang mga mata. Hindi ako mahina. Bulong niya sa sarili. Hindi ako gaya ng dati. Luna, nilingon niya. Isa sa mga event staff ang lumapit, hawak ang wine glass. Ma'am, para po sa mga guests, courtesy of the host. Ngumiti siya. Salamat.
Habang hawak ang baso, napatingin siya sa salamin ng bintana. Doon, sa likod ng refleksyon niya, nakita niya si Eli, pero hindi siya sigurado. Nakasuot ito ng tuxedo. Nakatayo sa dulo ng hall. Seryoso ang tingin. Napakunot ang noon niya. Parang siya. Tumalikod siya para siguraduhin, pero wala na ito sa pwesto. Naisip niyang baka napagkamalan lang niya. Maya-maya ay muling lumapit si Bianca, hawak ang cellphone. Alam mo ba, Luna? Trending ka na naman. May mga nakapansin sa suot mo. Poor girl pretending to be elegant. #Therapist Cinderella. Cute na ba? Tumawa silang lahat. Si Luna naman ay hindi na nakasagot. Pero sa kabilang dulo ng hall, ang mga mata ni Ellie ay matalim na nakatingin sa kanila. Hinawakan niya ang cellphone niya. Nag-type ng isang mensahe sa assistant. Prepare the announcement. The world deserves to know who she really is. Sa labas, patuloy pa rin ang ulan. At sa loob ng ballroom, habang patuloy ang halakahakan, isang unosang tahimik na nabubuo. At sa susunod na gabi, may babagsak na pangalan na magpapayanig sa buong syudad. Isang maaliwalas na hapon, nagpa siya sina Luna at Eli na mag-window shopping sa malapit na mall. Hindi man formal date, nagustuhan ni Luna ang ganitong simpleng outing. Walang pressure, walang iniisip kundi ang maglakad-lakad at tumingin sa mga display ng damit at sapatos. Habang naglalakad sila sa mga malalapad na corridor, napansin naman ni Luna ang isang stall na gadgets at accessories. Lumapit siya para tingnan ang mga bagong phone cases. Nakangiti siyang humarap sa display at si Ellie tahimik lang sa tabi niya, hawak ang bag niya. Biglang may narinig silang tunog ng honking sa labas ng mall. Napalingon si Luna at sa kanyang pagtataka napansin niya ang ilang lalaki at babae sa labas. Biglang yumuko kay Eli habang lumalakad siya. Sir, good afternoon po. Bati ng isa sabay abot ng sobre. Napakunot ang noon ni Luna. Sir? Bulong niya. Halos hindi siya marinig. Bakit siya tinawag na ganun? Ngumiti lang si Eli, casual na pagsagot. Siguro nakasanayan lang nila. Biro lang yan. Ngunit hindi maalis sa isip ni Luna ang eksena. Hindi lang isa o dalawa. May ilang sasakyan pa na sumunod sa kanila sa parking area. Bawat driver ay nagbibigay galang. Tahimik lang siyang naglakad habang tinitingnan ang paligid. Paulit-ulit sa isip niya ang tanong, sino ba talaga siya? At anong ginagawa niya sa mundong ito? Pagpasok nila sa mall, lumapit si Luna sa isang butik ng damit. Habang pumili, napapansin niya si Ella ay tahimik lang sa tabi, nakatingin sa paligid, tila nagmamasid sa bawat kilos ng tao. Ella, bakit parang may alam ka sa mga nangyayari sa paligid? Tanong ni Luna, half joke, half serious. Ngumiti naman si Ellie ng bahagya. Wala, Luna. Mas gusto ko lang na manatiling tahimik. Mas maayos ang lahat kung ganon. Tahimik lamang si Luna, pero ramdam niya ang kakaibang aura ni Eli. Parang may lihim na nakatago. May kontrol sa bawat sitwasyon. Kahit simpleng outing lang ito, hindi niya maiwasang mapaisip. Bakit may ganitong respeto at galang sa kanya ang mga tao? Habang naglalakad sila papunta sa food court, napansin niya ang isa pang eksena. May isang lalaki na tila bodyguard. Biglang lumapit kay Eli at nagbigay ng maliit na folder. Tumango lamang si Eli at mahinahong tinanggap iyon. Eli, sino ba talaga ang mga to? Bulong ni Luna, halos sa sarili. Ngumiti lamang si Eli, may bahagyang lihim sa mata. Sa tamang oras, ipagtatanggol kita sa mundong minsang nilait ka. Hayaan mo muna ako mag-focus sa ngayon. Hindi naman nakasagot si Luna. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ni Eli, pero ramdam niya ang bigat ng pangako sa tono ng lalaki. Sa food court, umupo sila sa isang sulok. Kumain ng simpleng merienda at nag-usap tungkol sa ordinaryong bagay. Ngunit sa bawat pagtingin ni Luna kay Eli, nararamdaman niya ang kakaibang tensyon sa paligid. May mga tao sa paligid na tila alam kung sino si Eli. Ngunit walang sino man ang nagsasalita sa kanya. Habang naglalakad sila pa uwi, bumalik sa isip ni Luna ang mga tanong. Sino ba talaga siya?
Bakit ganito na lang ang galang sa kanya? Bakit parang may dalawang mukha ang asawa ko? Ang tahimik at mabait na si Eli at ang lihim na puwersa na hindi ko pa nakikita. Ngunit sa ngayon, tahimik lang siya. Nagpakasaya sa simpleng araw. Sa bawat ngiti ni Eli, sa bawat kilos niya, may lihim na naghihintay. Isang lihim na sa tamang oras, magbubukas ng pinto sa bagong mundo para kay Luna. Isang mundo na hindi pa niya nakikita. Ang Monteverde Group Gala ay puno ng kislap ng chandelier at halimuyak ng mamahaling pabango. Ang mga bisita, mga CEO at media personalities at socialites ay nagtipon sa malaking ballroom para sa taunang corporate gala. Sa gitna ng glamour at eksklusibong crowd, si Luna ay nakasuot ng simple, eleganteng damit. Tahimik siya nakatayo sa gilid, kasabay ni Eli na nakangiti lang sa tabi niya. Luna, handa ka na ba? Bulong ni Eli habang hawak ang kanyang kamay. Ngumiti naman si Luna, pilit kinokontrol ang kaba. Oo, pero may kakaibang excitement ngayon. Habang papalapit ang oras ng pag-anunsyo, napansin ni Luna ang ilang bisita na nagtitinginan sa kanila. Ilang reporters ang may hawak ng kameras, handang kuhanan ng bawat galaw ng charity guest at kanyang misteryosong asawa. Walang ideya si Luna na ang misteryoso na yon ay malapit nang masolusyonan sa isang napakalaking paraan. Sa entablado ay tumayo si Don Monteverde, founder ng kumpanya, at ngumiti siya sa mga bisita. Magandang gabi sa lahat. May malaking anunsyo tayo ngayon. Ang susunod na CEO ng Monteverde Group ay... Handa na ba kayo? Nagdingding ang ilaw. Sa gitna ng entablado, biglang binuksan ang kurtina. Tumayo sa gitna si Ellie. Elegante nakasuot ng dark suit. Nakatayo ng buong taas. Mahinahon, pero may aura ng kapangyarihan. Allow me to introduce myself. Mahinahon niyang sabi. I am Elias Monteverde, the husband of Luna Monteverde. Biglang huminto ang hininga ni Luna. Eli? Halos bumulong siya at hindi makapaniwala. Ang mga mata ng mga bisita ay nakatuon sa kanya. Ang mga reporter nagulat, sabay kuha ng larawan. Ang mga kamag-anak ni Adrian at Bianca ay nagtataka. Ang mga labi ng crowd ay nagbukas sa pagkabigla. Si Adrian na dating nagtataas ng noo sa engagement party ay biglang naging puti ang mukha. Anak, si Elias Monteverde? Bulong niya sa sarili. Halos hindi siya makapaniwala. At si Bianca na dati tawat panalait na alam gawin ay natulala at hindi makagalaw. Si Doña Leticia naman nakaupo lamang sa wheelchair sa gilid ng entablado. Napakunot ang noo at sabay ngumiti nang makita ang anak. Ngunit sa halip na mapahiya, mas lumaki ang kanyang saya nang marinig ang pangalan ni Luna. Anak, ipinaglaban mo siya. Sabi niya at halatang masaya sa desisyon ng anak na ipagtanggol ang babaeng mahal niya. Napatingin pa si Luna kay Doña Leticia. Hindi siya makapaniwala sa ngiti ng matanda. Doña Leticia, hindi ko alam. Ngumiti lamang ang matanda at parang sinasabi, ngayon mo lang nakita kung sino ang karapat-dapat sa'yo. Si Ellie sa entablado tiningnan si Luna ng may lalim ng damdamin. Luna, sa lahat ng nangyari, ikaw ang babaeng gusto ko makasama. Sa hirap at ginhawa, sa lihim at sa liwanag. Ikaw ang aking kasama sa lahat ng bagay. Si Luna naman nalulunod na sa emosyon. Halos hindi siya makapagsalita. Pinilit niyang ipigil ang luha. Pero ramdam niya ang init ng pagmamahal at proteksyon sa bawat salita ni Ellie. Ang press naman ay sabik na magtanong, ngunit bawat galaw ni Ellie ay kontrolado. Ang bawat mata sa ballroom ay nakatuon sa kanila. Si Adrian at Bianca na dati nagmataas ay nakatunganga lang sa harap ng press. Hindi nila maiwasang maramdaman ang bigat ng kabiguan sa kanilang panlalait at pahihiya kay Luna. Ngayon, patuloy ni Ellie, si Luna at ako ay hindi lamang mag-asawa, kundi partner sa lahat ng aspeto ng buhay. Personal at profesional. At ito na ang simula ng bagong kabanata.
Hindi lamang para sa amin, kundi para din sa lahat ng pinapahalagahan natin. Habang bumababa ang kortina, nagulat si Luna sa dami ng palakpakan at papuri sa kanila. Ang mga mata niya ay nagtagpo kay Ellie at ramdam niya ang bigat ng pangako at seguridad sa bawat tingin ng asawa. Sa wheelchair, nakangiti si Doña Leticia. Halatang masaya sa pagkilos ng anak. Napatingin si Luna kay Ellie. Marahan niyang hinawakan ang kamay niya. Salamat sa lahat, bulong niya. Halos hindi marinig. Pero sapat na para mapansin si Ellie. Ngumiti naman si Ellie. Bahagyang nagkorba ang labi. Ikaw lang, Luna. Sa'yo lahat ng ito. Sa labas ng ballroom, umikot ang camera at social media reporters. Trending agad sa Twitter at Facebook. The homeless man was the billionaire husband. Ngunit sa loob ng sala, sa gitna ng glamour at eksklusibong crowd, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang simpleng ngiti at halik ng mga mata nila. Si Luna at Ellie na nagpapatunay na lahat ng sakripisyo, lahat ng lihim ay nagkaroon ng saysay sa huli. Bumangon ang araw sa Maynila na may liwanag na sumasalamin sa bagong kapangyarihan at hustisya. Sa opisina ng Monteverde Group, nagtipo ng board members at media crews para sa emergency press briefing. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa lalaki na dati tila simpleng ally lang kay Luna. Ngunit ngayon ay mismo ang Elias Monteverde, ang CEO at may-ari ng malaking imperyo na may hawak ng kapangyarihan at kontrol. Si Adrian Cruz dati mayabang at matapang sa panlalait kay Luna. Nakatayo sa gilid, hawak ang kanyang mga dokumento. Hindi naman makapaniwala sa nangyayari. Sa tabi niya ay si Bianca, ang dating kabit, ang nanginginig at puti ang mukha. Ngayon, isa-isa nating ayusin ang lahat ng hindi pagkakaintindihan. Mahinahong wika ni Elias, habang tinitingnan ang lahat ng nasangkot sa panlalait at pagpapahiya sa kanyang asawa. Isa-isa tinawagan ni Elias sa mga kontrata at legal documents ni Adrian. Sa paglipas sa mga buwan, ang mga shares at proyekto na hawak mo ay papasok na sa tamang daan. Wika niya sa mahinahong tono, pero puno ng determinasyon. Bigla na lang lumuhod si Bianca, halos humihingi ng awa. Elias, please patawarin mo ako. Ngumiti naman si Elias at hindi na nagmadaling sumagot. Tahimik lang siyang tumitig sa kanya. Ang bawat bata ng mga bisita at reporters ay nakatuon sa eksena. Lumapit siya kay Luna. Hinawakan ng kamay nito sa harap ng lahat. Ito ang babaeng nalait niya noon. Wika ni Elias sa may lalim at damdamin sa tinig. Ngayon, siya ng bagong COO ng Monteverde Foundation. Siya ang magdadala ng tunay na malasakit at hustisya sa lahat ng nangangailangan. Hindi naman napigilan ni Luna ang emosyon. Ang dating simpleng babae na pinahiya, ngayon ay nakatayo sa gitna ng glamour at hustisya. Ang bawat mata sa ballroom ay nakatuon sa kanya at sa kamay ni Elias, ramdam niya ang init at proteksyon. Pagkatapos niyang sabihin iyon, dahan-dahan hinalikan ni Elias si Luna sa labi. Isang halik na puno ng tamis, pagmamahal at pangakong hindi na siya muling mapahiya. Ang mga bisita ay tahimik, napapatingin sa eksena na para bang nanonood ng pelikula. Elias, mahina na halos bumubulong si Luna. Hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng nangyari. Ngumiti siya. Mas mahigpit na hinawakan ng kamay niya. Luna, sa lahat ng panahon ikaw ang gusto kong kasama. Sa hirap at ginhawa. Sa lihim at liwanag, ikaw ang aking mundo. Si Adrian naman na dati ng ape sa kanyang kayabangan ay nakatingin lang sa kanila. Walang maisip na salita. Si Bianca na dati nagtawanan ay patuloy na lumuhod, humingi ng awa sa harap ng lahat. Ang bawat galaw nila ay nakuna ng kamera at agad na kumalat sa social media. Trending agad sa Twitter, Facebook at mga news site. The homeless man was the billionaire husband. Ang babaeng nilait noon ngayon ay COO na ng Monteverde Foundation. At ang buong mundo ay tila humihinga sa pagkabigla at paghanga. Si Luna, hawak ang kamay ni Elias, ay hindi na nagdalawang isip.
Sa bawat tibok ng puso niya, ramdam niya ang proteksyon, pagmamahal at katahimikan. Ang lahat ng sakit at kahihiyan noon ay napalitan ng tagumpay at saya. Salamat, Elias. Sa lahat. Bulong niya habang nakangiti ng buong puso. Ngumiti naman si Elias, bahagyang nagkurba ang labi. Hindi mo kailanman kailangan ng ibang tao para ipagtanggol ang sarili mo. Ako ang narito. At palagi akong narito. Sa wheelchair nakangiti naman si Doña Leticia. Halatang masaya sa tagumpay ng anak at ng babaeng pinili niyang mahalin ang kanyang anak. Wika niya tumingin kay Luna. Ngayon, nakikita ko na kung sinong karapat-dapat sa anak ko. Sa labas sa Monteverde Group, ang media ay abala sa pagkuha ng footage, habang ang social media ay puno ng mga posts, memes at artikulo tungkol sa malaking twist sa buhay ni Luna at ni Elias. Ngunit sa loob ng ballroom, ang tanging mahalaga lang ay malambing na ngiti at halik ng dalawa, simbolo ng tagumpay, hustisya at tunay na pag-ibig. Ang simbahan ay punong-puno ng mga bisita, pamilya, kaibigan at ilang piling kasamahan sa trabaho. Ang liwanag mula sa stained glass windows ay bumagsak sa sahig, naglaro sa mga mukha ng mga naroroon. Tahimik ang lahat, hawak ang hininga sa pag-aabang ng pinakahihintay na sandali. Sa harap ng altar nakaupo si Doña Leticia, nakatingin sa pinto ng simbahan na may ngiti sa labi. Ang matagal ng pangarap para sa anak niya at sa babaeng pinili nitong mahalin ay unti-unti nang nagiging katotohanan. Lumapit si Elias Monteverde sa entrance, nakasuot ng pinakamasining na puting suit, matikas at puno ng confidence. Sa kanyang mga kamay ay hawak ang kamay ni Luna de la Torre, na nakasuot naman ng simple ngunit eleganteng wedding gown. No more secrets, Luna. Mahinahong bulong ni Elias habang hinahawakan ang kamay niya ng mahigpit. From now on, you will be my partner in everything. Love and empire. Ang mga mata ni Luna ay nagdingding, puno ng luha at ngiti. Pilit niyang pinigilan ng emosyon habang unti-unting sumusunod sa bawat hakbang ng lalaki sa aisle. Habang naglalakad sila, ang mga mata ng mga bisita naman ay nakatuon sa kanila. May halong paghanga at pagtataka ang bawat isa. Ngunit sa kanilang mga puso, ramdam ang espesyal na koneksyon ng mag-asawa. Ang bawat hakbang ay tila sinasabay ng musika sa simbahan at bawat titig ay parang nagkukwento ng matagal ng paghihintay at sakripisyo. Si Luna nakatingin sa paligid ay hindi maiwasang mapangiti. Bawat ngiti at titig mula sa mga kilala at mahal sa buhay ay nagpapaalala sa kanya na kahit gaanong kahirap ang nakaraan, dinala siya ng tadhana sa tamang tao. Hindi pala mali na nagkamali ako noon. Bumulong si Luna, halatang may lambing sa tinig, habang nakatingin kay Elias. Kasi dinala ako sa tamang lugar at pinakilala sa tamang tao ng tadhana. Ngumiti naman si Elias. Hinawakan ang mukha ni Luna sa kanyang mga kamay. Dahan-dahang hinalikan ng noo sa tungki ng ilong at sa huli naglapat ang kanilang mga labi. At iyon ang simula ng lahat. Simula ng buhay na puno ng pag-ibig at pagkakaintindihan. Sa likod ng altar, si Doña Leticia naman ay napangiti ng malalim. Ramdam ang tagumpay at kagalakan. Ang anak niya, na minsang lihim at tahimik, ngayon ay masaya at buong puso. Hawak ang babae na pinili niyang mahalin. Anak, bulong niya sa sarili, ipaglaban mo at mahalin mo siya, tulad ng pagkakakilala mo sa kanya noon. Habang patuloy na naglalakad sa aisle, naramdaman ni Luna ang init ng kamay ni Elias. Ang bawat hakbang ay simbolo ng bagong simula, hindi lamang para sa kanila, kundi para sa buhay na pinagsaluhan nila. Ang dating sakit, kahihiyan at lihim ay napalitan ng pagmamahal, respeto at tiwala. Ang mga mata ng mga bisita ay puno ng paghanga at ang kamera ay kuha ng bawat ngiti at halik ng mag-asawa. Ang kanilang kwento mula sa pagkahiya at kabiguan hanggang sa tagumpay at pag-ibig ay naging inspirasyon sa lahat. Paglapit nila sa altar, hinawakan ni Elias ang kamay ni Luna ng mas mahigpit. Sinalubong ang priest na magbibigay ng pangako at basbas. Ngayon, hindi lang kayo magkasama sa puso,
kundi magkasama rin sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang bawat salita ay tumatagos sa puso ni Luna. Sa huling bahagi ng seremonya, nagpalitan sila ng mga pangako at singsing. Ang halik ni Elias sa labi ni Luna ay puno ng tamis, pangako at walang kapantay na pagmamahal. Ang buong simbahan ay pumalakpak at ang ilan ay may luha sa mata na tuwa at paghanga. Handa na tayong harapin ang lahat, Luna. Bulong ni Elias sa tenga niya. Oo, sagot naman ni Luna na masayang nakangiti. At sa bawat takbang, alam kong ikaw ang karapat-dapat sa akin. Lumabas sila sa simbahan bilang mag-asawa. Ang araw ay sumikat sa Maynila. Tila naglalaro sa kanilang mukha. Nagbibigay ng liwanag sa bagong simula. Ang kwento ni na Luna at Elias ay nagtatapos sa isang matamis at perpektong simula. Handa na silang harapin ang mundo na magkasama sa pag-ibig at empire. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!